Good morning, boss! Kumusta ang araw niyo, boss? Sana ay nakapagpahinga ka ng maayos dahil Lunes na naman at isa lang ang ibig sabihin niyan. Mas pasisiglahin ko ang inyong umaga ng mga naman tungkol sa programa ng ating gobyerno para sa edukasyon. Ito ang K-12 Basic Education Program. noong nakaraang linggo ay napag-usapan natin ang mga learning areas na saklaw ng K-12 program. Language, kung saan itinuturo ang wikang nakagisnan ng mga bata o mother tongue, Filipino at English, MAPE, mathematics, science at technology, pati na ang livelihood education. Kaso nabitin tayo noong Biyernes sa ating talakayan sa bagong K-12 science curriculum at nag-iwan ako sa inyo ng word puzzle. Remember? Ang aking tanong ay, anong scientific term ang ginagamit kapag may dalawang bagay na nagkikis-kisan para uminit, tulad ng pagkiskis sa dalawang kawayan para makagawa ng apoy? O alam niyo na ba ang sagot sa tanong ko? Tumpak, ang tamang sagot ay friction. Mas marami pa kayong scientific terms na matututunan sa bagong science curriculum dahil sa ilalim ng K-12 program, gagawin ng mga teachers ang spiral progression approach sa pagtuturo ng science para sa mga grade 3 to grade 6 students. Kaya tinawag na spiral progression approach dahil paunti-unting tuturuan ng mga konsepto sa iba't ibang subjects ng science ang mga estudyante hanggang sa lumawak ang kanilang kaalaman sa lahat ng subjects sa pagtuntong nila sa higher grade levels. Kung dati-rati ay tinuturo lang ang biology sa second year high school students, chemistry naman sa third year, at physics sa fourth year, sa spiral progression approach ay ituturo na ng paunti-unti ang iba't ibang konsepto ng mga subjects sa mga bata. Kaya ngayon, maaari ng talakayin sa klase ang astronomy, geology, reproduction, anatomy, at iba pa dahil hindi na mag-focus si teacher sa isang subject lang. Para sa mga chikiting naman na nasa grade 1 at grade 2, tuturuan muna kayo ng mga process skills ni teacher tulad ng pag-o-observe kung ano ang inyong nakikita, naririnig, natitikman, at nararamdaman sa inyong paligid. Ito ay ituturo hindi lang sa science, kundi maging sa mathematics, health, araling panlipunan, pati na MAPE. Gagawin itong paghahanda para sa pagtuntong ng mga bata sa mas mataas pang grade levels. Sabi nga ni Pinoy, Bibigyan natin ng sapat na panahong matutuhan ng kabataan ang mga konsepto at kakayahan, ang mga tamang kilos at kaulian. Minsan nga pong sinabi sa akin ng aking ama, once you've imbibed the knowledge, it is yours for life regardless of what happens to you in the future. Tandaan natin mga boss na importante ng malawak na kaisipan sa science ang ating mga mag-aaral at ma-apply ng mabuti ang kanilang mga natututunan hindi lang sa apat na sulok ng classroom pero maging sa tunay na buhay. At dapat merong social, health at environmental impacts ang kanilang applications tulad ng bamboo incubator na imbensyon ng Filipino inventor na si Dr. Fedel Mundo noong 1941. Napakaraming buhay na ang nailigtas at mga inang napaligaya sa imbensyon niya. Galing! Malay natin, boss, future inventor na pala ang anak mo. O ayan mga boss, may mga bago na naman kayong natutunan ngayong umaga. Sa susunod nating pagkikita, pag-uusapan naman natin ang bagong math curriculum sa ilalim ng Enhanced K-12 Basic Education Program. Para naman sa iba pang impormasyon tungkol sa K-12 o balikan ang aming mga nakaraang episodes, bisitahin ang aming YouTube channel o i-like ang aming Facebook page para malaman ang iba pang proyekto sa ilalim ng Philippine Development Plan katulad ng K-12. Ako si JC Tejano para sa K-12 Kaalaman.